balita ngan impormasyon nga angay hibroan mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. DTI biliran mahugot nga ginbabantayan ang presyohan gasolina. LTFRB magahatag ginayuda ang mga apektado nga drivers and operators darahan pag-umentohan presyohan gasolina. Tacloban LGU nag-andam hin mga pitad kasumpay han padayon nga aumentohan presyohan produkto petrolyo. Public utility vehicles sa Sinirangan Visayas padayon nga mamamasada paghatag hin serbisyo at transportasyon sumalahan LTFRB. Hygiene kits ginpaangbit han DILG ha mga kababayinan hasulod han selda ha Maasin City. Rice Competitiveness Enhancement Fund formal na nga ginlansar ha probinsya han Eastern Samar. Magkarit halarangan han Techvoc ha Leyte nagpaisan-isan ha World Skills Philippines Eastern Visayas Leyte 2026. PSA Samar nagdumara hin statistics training para han 54 nga mga LGUs. Haraksada Balita. Holy Cross College han Carigara nag-abrihan niya bago nga school facade kasumpayhan paghatag hin mas hapsay nga learning environment. Mental Medicine Access Program ham DOH ginpasinunggan. Emergency Cash Transfer ham DSWD-8 natagamtaman ham MacArthur Leyte. Padmisit hin mga ayam gindumara han City Veterinary Office hapag-obserbar ham Rabies Awareness Month. Ham News and Information Center PBBM nanguna hapaghatag ham fuel subsidy para ha PUVs. Nominasyon para han Outstanding Women in Government Ilarom ham 2026 Gawad Lingkod Bayani abri na. High Story Panlawas, breast cancer, pag-iistoryahan. Mga detalye naton mga balita, masunod na! Maupay nga oras makasangkayan ini ang amon iksyam na edisyon season 2 na Agenda 8. Damo salamat ang iyo permi pag-upod ha amon. Ako ay Frederick Humeres. Ang padayon nga pag-umento ang presyo han gasolina, amo ang pinakapapasong nga istoryahon hapag kaya na ang gobyerno nasyonal nga lokal inaghihimo na hin mga pitad mabaton ini nga nagtitikahilaro mga krisis. Ini ang paghihingadayan ha aton nga na ang edisyon ng Agenda 8. Ako, Steffi Libarios. Tutok permi amon kada semana nga edisyon ng Agenda 8. Ngan permi niyo makikita ang Facebook pages ng Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, Haji Espinosa. Ang Agenda 8 ini masusundan ng mga estasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sugod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa 94.9 Infinite Radio Villaba, DYRK Radyo Calgara, ng Berada Teleradyo, IBC6 Hanpalo. Ini Jane Sanyanugay, ini ang iyo. Agenda 8 Year 2. Agenda Hautso. DTI biliran mahugot nga ginbabantayan ang presyohan gasolina. Adan report ni Rodrigo Victoria han PI Biliran. Nagpadayon ang pagmonitor sa presyo sa mga palaliton dinhi sa probinsya sa Biliran tungod sa posibleng pagsaka sa presyo sa palaliton nga mahimong epekto sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sa tao sa Department of Trade and Industry o DTI, ilang gipakusog ang pagbantay sa presyo sa mga nagunang palaliton o prime commodities aron mapungan ang dili makatarungang pagtaas sa presyo. Sumala kang April Joy Humitelco, Senior Trade Industry Development Specialist sa DTI Biliran, ang probinsya sa Biliran nagsalig pag-ayo sa mga produkto nga gikan pa sa ubang rehiyon. Tungod niini dali kining maapektuhan sa pagtaas sa presyo sa gasolina ug diesel nga mahimong musangpot sa pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Bisan pa niini giingon sa DTI nga sa karon kadaghanan sa mga negosyante nagpadayon gihapon sa pagsunod sa Suggested Retail Price o SRP. Padayon usab ang ilang adlaw-adlaw nga price monitoring o koordinasyon sa mga negosyante. Gigamit usab ang usa ka online platform nga gihimo sa lokal nga gobyerno sa Nabal aron mapakita sa publiko ang pinakabag-ong presyo sa mga palaliton. Dugang pa adunay pipila ka mga negosyante nga nagpasidaan na posible ang pagsaka sa presyo sugod ning semana tungod sa advisories gikan sa ilang suppliers.
Sa laing bahin, giklaro sa DTI nga ang nahitabo kaniadto nga kadaot sa Biliran Bridge adunay gamay ra nga epekto sa presyo ug kasagaran ubos ra sa usa ka piso ang pagsaka sa pila ka mga produkto. Giawhag usab sa DTI ang publiko nga magbantay, susihon ang presyo sa mga paliton ug i-report ang bisan unsang overpricing o dili patas nga pamaagi sa negosyo. Nagpasalig ang DTI nga magpadayon sila sa panikamot aron masiguro ang patas, klaro, responsableng merkado alang sa tanang konsumidor o negosyante. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo S. Victoria, kini ang inyong Agenda Hautso. LTFRB magahatag ginayuda ang mga apektado nga drivers and operators dara ang pag-aumento ang presyo han gasolina. Adin detalye kan Alex Reyes han PIA Leyte. Ginaandam na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 8 ang paghatag in fuel subsidy para mga drivers and operators sa pabubuliko nga sarakyan. Haluyungan arabahan padayon nga pag-alsan presyo ng produkto ang petrolyo. Maabot ha 4,750 nga mga drivers and operators sa sinirangan Visayas ang nakatalangan makakarawat hining ayuda nga giningita makakabuli ga irahin pira ka semana samtang hada pahabot nga hining nga krisis. Sumalakan LTFRB 8 Regional Director Gualberto na maaram ang gobyerno han ginaabagayanahan mga drivers and operators nga nakadepende ang panginabuhi kada adlaw nga pasada. Itong region ay pag-good din natin itong buwan ng subsidy. Kung ano itong para papayan itong atong mga stakeholders, particular itong mga drivers and itong operators, handang itong pag-region ibulig pag-assist. Yung fact, from time to time, nakandang nila ang mga personnel communicate na to central office, of course, nagtugyahan itong other agencies. Samtang yun napahibaruan ng LTFRB 8 nga suspendido ang inaprubahan ng fare increase subayan naging pamulong ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Lugod pagtatagan ng ayuda ang transport sector, haiba nga paagi sugadhan fuel subsidy ng Assistance in Crisis Situation o AICS and DSWD agud liwat mataganin iwag aton mga commuters nga adlaw-adlaw nasakayan public transport nga ginaabaga ang kada adlaw nga pamasahe. Tingang Philippine Information Agency Leyte, Alex Reyes, inian iyo Agenda Ha-8. Tacloban LGU nagandam hin mga pitad kasumpayan padayon nga aumento han presyo han produkto petrolyo. Ang detalye gahatag ni Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Mahitugudan pa dayon nga pag-aumento ang presyo ng diesel, gasolina, nga iba pa nga produkto petrolyo, may ada mga contingency measures o mga pitada igin papatuman ang city government ng Tacloban. Hapamumuno ni Mayor Alfred Romualdez. Ininagud baka imit-imit kapag gamit ang gasolina, diesel nga maiban-ibanan ang ginaabagahan mga drivers, ganang posibleng epekto ha ekonomiya han syudad. Hagin buhat nga press conference, igin sumatan alkalde nga kalakipini ang paglimitar pagbiyahe o paggamit ang sarakyan han mga empleyado ha City Hall o pagpatuman ng skeletal force kon Biyernes. Ginaaghat liwat niya ang ibang ahensya ng gobyerno ng pribado ang sektor nga magpatuman in carpooling nga ipapatuman na nga ni haibang syudad o haibang nasod. May naghihap task force ang gobyerno yan nga nagmo-monitor ang mga gasoline stations agud malikyan ang hoarding hin mga produkto petrolyo. Kapag umentuhan gasolina, posible ha masunod nga mga semana sa ring iton alkalde mag-umento liwat ang presyohan papliton pero giya ginaaghat ang tanan nga maging mabinantayon para malikyan ang hoarding para liwat diri na maglilibot-libot ang mga tricycle drivers tutugutan na hiraha masunod nga mga semana nga mag-standby ang mga designated areas para hirani pag-pick up in pasahero nga iragyap giningadayan ang pag-abrihan pipira nga dalan nga two-way. What's good na tapos ng klase so makikita nyo medyo nabawasan yung traffic natin sa downtown. If this continues inside the circumferential one-way which involves Veteranos, Justice, Real, and Gomez, those areas. Inside sa loob, yung circumferential, we will retain the one-way, but the roads inside, we might now suspend one-way and make it two-way, but this will happen after Holy Week. Para naman ang aumentohan pasayan mga MCH, igin pahagin alkalde nga may ada na hinina ka standby nga ordinance ang syudad, pero ginhold ini ane may tungod nga may ada pa kamanduhan tikahan nasyonal kung magpapadayon pa ang krisis sa Middle East. Posible maiibanan hin 90% ang expenses o kagarastusan hati arabot ng patron para gamiton ang budget sa subsidy ha mga drivers, mga parag-uma, yan puro pangisda sumalahiton alkalde. Ika nga PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo Agenda Ha-8.
Public utility vehicle sa Sinerangan, Visayas, padayon ng mamamasada paghatagin serbisyo at transportasyon sumalaha LTFRB 8. Dibalik hi Alet Reyes, han PIA Leyte para han report. Padayon ang pamasada ng transport sector Sinerangan, Visayas bisan naluyungan panawagan hin nationwide tigil pasada ipinagihan grupo nga pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide o piston. Sumulakan LTFRB 8 Regional Director Gualberto na dara nga organisado at mga transport groups din ng Sinerangan, Visayas mas masayunan ira pagtitirok ng pagkasarabot hanuman nga issue ayat nga ginaatubangan ira grupo. Usay ko nitong mga terms and condition, ginisyo namin itong Certificate Public Convenience na talaga kung ikaw pera pag-servisyo itong very concerned mag-stop very permanente itong kabisado ko na itong dinero dyan. Bisan ko makuri para ira ginagawan talaanay mga drivers and operators anira mga kahimtang dala nga mas matimbang ang panginahanglanan ira mga pamilya na ira gin susuportaran. Kasumpay hinigin papatapo din ng LTFRB ang ayuda pinaagyan fuel subsidy na maihatag na mga drivers and operators sa gilayon nga takna. Itiang Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, inian EU Agenda Ha-8. Hygiene kits game pa ang bithan DILG ha mga kababayanan ha suludhan sildahan Maasin City. Adan report ni Bong Pidalino han PIA Southern Leyte. Ang mga kawani sa mga buhatan sa Department of the Interior and Local Government DILG o Provincial Health Office PHO nagpakigambit sa ilang mga mahimo aron makapamalit og mga klase-klaseng hygiene care kits o gipanghatag kini sa mga babaeng anaa natahin sa bilangguan kun mga persons deprived of liberty PDLs. Ang maong kalihukan tipik og kabahin usab sa pagsaulog sa Women's Month ning bulan sa Marso. Ingon man sa commitment sa maong mga ahensya nga maduso gyapon ang kaayuhan sa mga kababayenan bisan unsa pa man ang kahimtang o pagkabutang nga ilang nahiaguman. Unang giduaw og hatagan sa maong mga butang ang upat ka mga babaeng PDLs sa Maasin City Jail og dayon ang 5 ka PDLs sa Sugod Municipal Jail hasta na sa San Juan Municipal Jail. Mga karsel nga gidumala sa Bureau of Jail Management and Penology BJMP. Lakip sa mga butang nga gipanghatag mao ang mga habol, sabon, pangspilyo ug uban pa. Ikaduha na karong tuiga nga gihipagayon ang maong pagpanghatag og mga pang-personal nga gamit sa mga babaeng PDL. Human kini gisugdan sa miaging tuig og ituyo nga mga karsel nga gidumala sa BJMP ang mga magsipagkadawat tungod kay kapamilya man nga buhatan sa DILG ang BJMP sumala sa nakuhang kasayuran. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Agenda Ha-8. Rice Competitiveness Enhancement Fund formal naging inlansar ang probinsya ng Eastern Samar. Adin detalye kan Jonard Ambil, ESO intern han PIA Eastern Samar. Ginpangunahan pinaaghin ribbon cutting ang ceremonial launching ang opisyal nga paglunsar han Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ha probinsya ng Eastern Samar hadtun Marso 19, 2026. Gintambungan ang nasabing aktibidad ni Governor Ralph Vincent Ivardoni o IC Regional Technical Director Jeneline Almeria han DERFO 8 ngan iba pa nga mga opisyales han probinsya. Ang mao nga programa in may katuyuanan nga mas mapakusog pa ang sektor han agrikultura ha este ngan maidusuan masagana nga produksyon han mga lokal nga produkto han aton mga parag-uma. Maabutin 200 nga mga partisipante ang nagkaurusa hini nga katitirok nga kundi ingin tambungan inihan mga parag-uma tikang ha iba-iba nga bungto o pudan mga municipal mayors, municipal agriculturists ngan mga miyembro han sangguniang bayan. Ginisgutan na nasabi nga katitirok ang mga ayuda nga makukuhaan mga benepisyaryo, sugadan mga makinarya, binhi, abuno, pautang ng mga training tikang hatesda. Dugangan pa ni Governor R.V. Ivardoni nga may dagihapon rice program ang gobyerno nga nanbalaod nga sa Gipsaka Act nga nagmamandohan mga lokal nga gobyerno nga direkta na pumalit han mga produkto han mga lokal nga parag-uma agud masiguro nga diri hira malugi.
Sana gakoy ni kabulig hay no para di rin na kamo makurian magturoy mapalit bugas no. Then basta mag-restore na lang kita para maubay ato na no. And pagpalit namon hay iyo no. Nadiri ka mo malulugi. Diba? Para liwat mabuligan namon ng iyo sektor no. Labot ang suporta ti kang lokal nga gobyerno nagpaabot man gihapon. Hinda ko nga pasalamat ang mga benepisyaryo nga mga parag-uma nga makakapanhimulos hining mga makina ngan certified seeds. Pag itong mga programa ito narsip, hining mga makinarya, so itong harvester, four-wheel tractor, ngan transplanter. So dako ini nga ayuda kun ikaw in makakabulig hining programa nga matagang kamo hining mga makinarias nga ikaduha pag tinunon arsip di dako iliwatan nira financial assistance nga ginhatag nga dito mga sa paraguma and katulo ang paghatag nila mga seats ay ano na nga panahon walay pa mainhira. So, namumroblema na yung mga farmers ang mga gagahihan nila, mga gagamitin nga seeds kung anong gagamitin. So, ang kadalasan na pinalyuay la. So, yan na, certified seeds na kita or hybrid. So, dagang salamat iniyan programa ng RCIP nga nagkamayada ang Eastern Samar. Tika nga PIA Eastern Samar, Junard Ambel, student intern ng Eastern Samar State University, ini ang iyo agenda haotso. Magkarit halarangan ng Techvo Cavite, nagpaisan-isan na World Skills Philippines Eastern Visayas Leyte 2026. Ang report ni Jasmine Keita Agosto han PIA Leyte. Ginbida han napulo nga mga technical vocation schools ngan mga training centers an era mga talento ngan kabilidan durante han World Skills Philippines Eastern Visayas Leyte 2026 hapanguna han Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ginlalauman nga ang mga partisipante in magpapakita han era kakaritan ha welding, cooking, baking, electrical installation, information technology, hotel services ngan iba pa nga mga parte teknikal. Naghatag naman hinbugos nga suporta Leyte Governor Carlos Jericho Petilla nga makakabulig kaupay ang nasabi nga paisan-isan diri laha pagpapadugang hinkaadman kundi magahatag gihapon inihin higayon ha mga kabataan para magkaada hin trabaho o makagtikang hin negosyo. We are so focused on college. Most jobs, electrician, plumbers, and basically, that's where the focus is. I'm happy with the focus of TESDA. Why? In the technology business, I asked, which jobs will disappear with AI and robotics? Because now they're starting to actually replace people. Which job will not be affected by AI and robotics? The least. Amo na ini. Aircon technician, plumbing, cooking, the things that you're actually training for right now. These are the things that will remain. In other words, bisan mag-technology kita, itong matanan, mabibilin lagihap. And that is where we're focusing. Tungod hini, iginpadaya gihapon ni Petilla ang iya plano nga magdudumara gihapon ning sugad nga kompetisyon ha magkadurdilain nga mga bungto han Leyte. Ang mga magdadaog gihapon ha nasabi nga World Skills Philippines Eastern Visayas Leyte 2026 in mag-aabante gihapon ha national competition hini. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Keita Agosto, ini ang iyo agenda haotso. PSA Samar nagdumarahin statistics training para sa 54 nga mga LGU. Adi ang detalye kan Shaira Mayman Call, NWSSU intern han PIA Samar. Gindumarahan Philippine Statistic Authority o PSA Samar ang Basic Statistics Training ha Samar State University hakat Balogan City nga nagtikang gidahan ika-23 tubtub ika-25 han Marso. Panuyo hini nga training in mapakusugan kay baruan han mga empleyado han lokal nga gobyerno han paggamit han statistika ha ira trabaho. Inatindiran ini han kabugusan nga 54 nga partisipante tika nga iba't iba nga bungto ha probinsya han Samar. Labinan may mga
katungdanan ha planning, monitoring, evaluation ng data management. Sumala kan Marilio Sarmiento, Senior Statistical Specialist han PSA Samar, ginumara ini nga training base mapauswag ang pagsabot, pag-analisa ng paggamit han datos. Nag-conduct po tayo ng ganitong training para po yung mga local government units po natin, especially yung mga statisticians po natin at saka yung mga planners po natin, maintindihan po nila yung statistics sa kung paano din po mag-interpret po ng data. Ginhisgutan na training ang mga batakan nga konseptohan ni statistika, upudnan mga klasihan datos, pagkolektahin datos, descriptive statistics nga data analysis. Nagpasalamat naman hi Lester Ivan Ikrubay, usa nga partisipante tigang ha Almagro, handa ko nga may bubulig ang training ha iya trabaho. Salamat sa PSA sa pagkandak ng training na ito. Mas makakatulong to especially sa amin na island municipality. This training, nabibigyan kami ng opportunity para mapaalam to sa aming lugar at magamit namin para maayos yung mga problema sa aming munisipyo. Tikang PIA Summer, Share May Mangkol, NWSSU Intern, ini iyo agenda ha utso. BIR Northern Samar Revenue District Office naglunsar sa kampanya pagtagabuhis sa programa Kapihan sa PIA. Sa pagsunod sa mando sa Gobyerno Nasyonal sin pagtipid tungod sa nakrisis sa enerhiya, ang buhatan sa Bureau of Internal Revenue naglunsar sa programa Kampanya Pagtagabuhis pinaagi sa kapihan sa PIA nga ginatindiran sa mga miyembro sa mga lokal nga mga media sa naglabay nga simana. Ginpahamtang na Revenue District Officer Attorney James Balagapo ang pagpahinumdum sa katawhan, negosyante nga nadton may kalabutan sa irresponsibilidad pagbayad buwis. BIR we practically we share the burden sa fiscal requirements sa government. Historically, from 65 to 75% na namang share. Ang mga local governments practically pareho punta sa Northern Samar, literally from the barangay nagto sa probinsya, ang ira kinabubuhi is still an allocation din sa BIR collection. So napagulig kami. Oo nga, pagkaroon sa kita kay amon yung layo pangita sa gobyerno, o amo man kung tayo yan nabalik nagto sa mga tao, sa iya mga citizenry, sa iya inhabitan, sa parte sa social services. Bidasan pagharampang na baruan ang mga pagbabago sa pag-file income tax. Ngan ini online na, kaya bisan diin pwede na mag-file. Di rin na kinahanglan magrehistro nganan pagbayad sa mga bangko na. Kaya iagid aghat ang nadabihan na mag-file temprano para makaiwas sa pila sa bangko. Otro nga ginpahimatngon nga gintagang liwat doon ni Balagapo ang kaimportante sa pagbayad sa buwis tungod nga ini ang lifeblood sa gobyerno. Dida naikot ang ekonomiya sa gobyerno nganti kang sa buwis nga ginkukulikta sa buhatan sa BIR ang gingagastos sa gobyerno tikang sa panswelduhan ngadto sa pagpundo sa magkadurodilain nga programa ngan proyekto. Naghangyoan pamunuan sa BIR diya sa mga lokal nga tagpahayag o media sinbulig nga mag-report kung niyon sira na obserbaran na pamatud-an nga pagbaylar san balaod bisan dida pala asan diri pag-issue sa resibo san mga negosyante labi na kung niyon transaksyon pagdaga kwarta, pagpalit man o serbisyo. Dugang naging klaro ni Balagapo nga diri na pwede gamiton ang official receipt. Lugod ini ginbag-o ngadto sa sales invoice, charge or service invoice kung serbisyo ang ginpahamtang. Otro nga ginpasabot ngan pag-aghat ni Balagapo san katawhan nga mag-file sa income tax temprano pa antes pa ang deadline sa Abril 15. Kikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, ini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha8. Haaton
Ngan ratsada balita yan na, Holy Cross College han Karigaran nag-abring era bag-o nga school facade kasumpay ang paghatag ng masapsay nga learning environment. Mental Health Medicine Access Program ang DOH gimpasindugangan. Emergency cash transfer han DSWD-8 na tagamtaman han MacArthur Leyte. Ini nga iba pa nga mga ratsada himbalita masunod na. Ratsada Balita! Bago pa lang ang ginabrihan ng Holy Cross College of Carigara ang ira school facade, naging kukonsiderahan ng eskulahan usa nga mahinungdanon nga kabaguhan. Haluyuhan ira pagkomiter para hindi kalidad ng edukasyon, pinaagihin makabago nga infrastruktura. Ginpangunahan ni Palo Archbishop John F. Du ang pagbindisyon, sugad man pag-abrihan bago nga facade nga nagahatag hin bago nga kaanyag nga dahil nga eskulahan nga una na nga natindog tidapahan tuig 1945. Ang bago nga school facade may moderno nga disenyo, mga lighting ngan masaluag nga aragian para ang mga estudyante sugad man cafe nga ginbabantayan han ira mismo mga estudyante. Gintambungan ang unveiling ceremony han mga estudyante, faculty members, alumni ngan mga representante han local government unit ngan inihirain may ada naging importante nga papel naging kaptan agud matukod ini nga bago nga school facade. Sumala naman kan Sister Maribel Pianco, college dean ngan head of school operations sa eskwelahan nga padayon ang ira pagpatuman hin mga proyekto nga sulodin nga institusyon agud paman makaghatag in learning environment nga nagaaghat hindi kalidad nga pag-aramhan mga estudyante. Dago naman ang pasalamat ang eskwelahan nga dahan mga sponsors ngan nga tanan nga bumulig agud maging mabinungahon ini nga proyekto. Ang Holy Cross College of Carigara inusahan pinakasyahan nga institusyon ha edukasyon habong tuan Carigara naging tukod mahuman ang World War II ipinaagin Archdiocese of Palo. Iniging padalagan nganahan mga Franciscan sisters nga nag-opeserhin high school ngan mga kurso ha kolehiyo. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ini Alex Reyes, ini ang EU Agenda Ha-8. Ratsada Balita! Ginkilala como top performing ang Department of Health Region 8 habugos nga Pilipinas para han Mental Health Medicine Access Program dida han ginbuhat nga 5th Public Health Convention on Mental Health ha Metro Manila han Marso ika-18 kutob ika-19. Iniin mahuman magkaada hin 172 nga sites nga na-establisar ha rehiyon han 2025, haluyuhan nagpapabilin nga habubo nga ihap han mga psychiatrist ha rehiyon diin may ada la usa nga psychiatrist para 690,000 nga mga residente. Ginkarawat ang pasidungog ni DOH Regional Director Exoperia Sabalberino kaupod ang Non-Communicable Diseases ng Mental Health Team han Center han Health Development Eastern Visayas. Ini nga kadaugan ay nagpapakita han padayon nga pagpakusog han DOH Region 8 han mental health care ngan pagsiguro han mas accessible nga mga serbisyo panhuna-huna han rehiyon. Tikang Philippine Information Agency para Ratsada Balita. Ako, Christine Orale, isu intern han PI Leyte. Ratsada Balita! Maabot ang 4,506 nga residente ng MacArthur Leyte nakakarawat in emergency cash transfer tikang DSWD Field Office 8. Padayon lagi hapon ang panhatag ginayudan DSWD ang mga pamilya nga napektado ang bagyong Tino. Hakabugusan 4,506 nga mga benepisyaryo tikang MacArthur Leyte ang nakakarawat in bulig pinansyal nga nagkakantidad ng 10,170 pesos para hadton hulos nga naruban balay ng 5,085 pesos para hadton partially damaged ang balay. Ang emergency cash transfer usa nga mandato ng ahensya nga nagahatagin bulig ang mga pamilya nga mga individual agud mabuligan hira nga makabawi tika nga epektuhan nakalabay nga kalamidad sa rehiyon. Tika nga Philippine Information Agency para Ratsada Balita, ini John Lodio Costa, Leytecologist Intern ng PIA Leyte, ini ang iyo Agenda Ha-8. Ratsada Balita! Nagdumara ang Tacloban City Veterinary Office in libre nga serbisyo para mga ayam nga lalaki han ira pag-obserbar han Rabies Awareness Month pinaagi ang aktibidad nga free dog castration services sina nga Dogs Day March 19 nga ginbuhat ta ira opisina nga may katuyoan nga mapugnan ang pagdamon stray dogs ngan mapalawig ang kahinsugan mga alaga nga ayam. A proseso ginrerehistro ani ang ayam nga ng tag-iya, gintitimbangan na laga ngan kahuman gintuturukan himpang pakaturugan na laga nga ayam antis tikanganan castration process. Parahan for parent nga Juliet nga ginpakastrate niya ayam, importante ini para niya alaga ngan responsibilidad liwat ininira as pet owners. Pwede ba required talaga basta pet owner ka dapat ikukuan mo gihapit mga
imong mga alaga. Padayon niya ginaagatan veterinary office and publiko nga maging responsable nga pet owners ngan makigbahin ng mga programa kontra rabies para mas ligtas nga komunidad. Tika nga Philippine Information Agency para Ratsada Balita ini Maria Rica Montaliana isu intern PIA Leyte ini an iyo agenda hautso. News and Information Center. Pinangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. didahan Marso 24 ang panhatag ng fuel subsidy Paranaque Integrated Terminal Exchange. Agod may banan ang epektuhan pagitaas ng presyo ng petrolyo ang mga bus operator ng driver and public utility vehicles upan publiko nga mga sarakyan. Personal aging bisita ang Presidente ang PITX agod siguradohon niya hapsay nga organisado ang siya niya roll out ang distribution ng fuel subsidy. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos kasi mag-start tayo today. Pero hindi lamang dito sa Metro Manila pero all over the country na ito. Ini nga inisyatibo in kapartian 2.5 billion pesos na pondo para ha PUV sa ilaronghan fuel subsidy project ang Department of Transportation. Hailaruman programa, makakakarawat ang mga bus operator in 10,000 pesos kada unit, samtang 5,000 pesos naman kada usa para mga driver. Sumala pa ang Presidente, iginahatag ang subsidy ay iba-ibang pamaagi, sugad ang cheque, fuel cards, cash, o direkta nga pag-transfer ng bangko o e-wallet accounts, agud masiguro nga madagmit yan haksay ini nga makakarawat ang mga beneficiaryo. Tulungan nyo naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan unang una at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe dahil nga alam naman natin kung ano yung pangyayari, nagbabago yung presyo ng langis all over the world. Gintagan din doon ang Presidente ang importansya ang pagburuglit ang gobyerno ng pribadong sektor base mapagaan ang epektuhan pagpumintuhan presyohan petrolyo. Sakop ang programa ang iba-iba nga sektor ang transportasyon lakip na jeep, bus, taxi, UV Express, transport network vehicle services, tricycle, and delivery services. Ginpabanabana nga masobra 245,000 driver nga operator nga masobra 1.18 milyon nga sarakyan ang makakatagantang ini nga inisyatibo. Gintikangan ang panhatag ang subsidy para mga PUV didahan Marso 24 samtang nakatala naman ang distribusyon para mga driver at tricycle nga delivery service katapos ang Semana Santa. Tasumpay naman ang pagtigaman ang nasod ang National Women's Month nag-iimbitar ang Civil Service Commission ang mga government agency, human resource practitioners nga ng publiko nga mag-nominate in exemplary women in government service para ha 2026 gawad lingkod bayan. Ginaaghat ang CEC, kinaagit ang Chairperson Marilyn B. Yap nga mag-nominate in individual female civil servants nga women-led groups, hayman hatulo nga major awards, ang gawad lingkod bayan ng Pangulo, gawad dangal ng bayan, yan ang gawad pag-asa. Sumalapak ang Chairperson Yap kada adlaw ginpapamatudan ang kababayan nga ang serbisyo publiko in waray nga gender nga rango. Labaw pa ang mga achievement ni science, business nga family life, ang kababayan in padayon nga nagpapakita in extraordinary dedication kaarang nga kinahanglan nga nasudnon nga pagpuswak. Tugang paniya sa dangla nga tagan din importansya ng pagpasidungog ang tira kontribusyon. Para ang kumplito nga detalye nga nomination guidelines para ang 2026 gawad lingkod bayani, bisitahan ang link na makikita ha in-screen. Kot of March 31, 2026 ang pagkarawat ang CEC ang mga nominasyon. Ikaw ang News and Information Center ang PIA Eastern Visayas, ini hinil dalit tupido ngan ini ang iyo agenda haotso. Istorya Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istorya Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkalain-lain nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tao. Iyo may babatian ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na!
Maayong oras mga kaigsuunan, sa karong edisyon sa Storyang Panlawas, atong isgutan ang breast cancer, usa ka seryosong sakit nga nakaapekto sa daghang kababayen-an. Ako si John Aaron Tambis. Ang breast cancer usa kasakit diin ang mga selula o sa sumutubo og dili normal ug mahimong mukalat sa ubang parte sa lawas. Ako si Carlon John Villasquina. Sumala sa World Health Organization, ang breast cancer usa sa pinaka-common nga cancer sa kalibutan ug usa sa nag-unang hinungdan sa kamatayon sa kababayen-an. Sa Pilipinas, usa kini sa pinaka-common nga cancer. Sumala sa Tacloban City Health Office, ang kababayen-an adunay pinakataas nga risgo, nga hapit 99% sa kaso nga makita sa mga babayi, samtang ang kalalakinan talag sa ramatakdan. Matud pa ni Ms. Jane Tabaw, Medical Officer 3, the more ka nga naka-unhim meat or labi na ang mga diriling meat, ang mga tambukon nga mga meat, the more nga madakwa ni mulawas kay syempre para sa mabukaw na ni red meat matambuk ka. Tapos ito nga tambuk kasi nagkakamiada ito in peripheral conversion from fat, nagkakamiada in estrogen, increased estrogen production, ang mga naging higher risk labi na itong mga magtambok, mga obese na patients for having breast cancer. ang lifestyle makapataas sa risgo sa sakit. Apil niini ang panigarilyo, pag-inom o makahubog na ilimnon, paggamit og estrogen o exposure sa radiation. Ang breast cancer magsugod sa gamay og dili dahil mabati. Kung mabati na ang bukol o kausaban sa suso, posibleng makalat kini. Ipasabot usab nga mapugnan ang paglapad sa cancer kung sayo kini ma-detect pinaagi sa regular na check-up. Mahimo ang pagtambal pinaagi sa operasyon, laser therapy o chemotherapy depende sa kahimtang sa pasyente. Dili angay kadlukan ang pagkonsulta sa doktor o dili angay i-deny ang sakit. Bantayi ang inyong panglawas o paghatag o pagtagad sa bisan unsa kausaban sa suso. Dapat healthy para happy. Gikan sa Philippine Information Agency, kini si Carlon John Villasquina. Ug ako si John Aaron Tambis para sa Storyang Panlawas. Kini ang inyo Agenda 8. Chika, Torreya, nagpapadi nga Agenda 8. Maopay nga oras, mga ka-chika. Aadi naman ako para maghatagin chika. Panigurado nga iyo ayon. Ako ang iyo ka-chika nga bisan halarong na nga gabiin aktibo pa. Basta chika, mapaano man nga oras o panahon, permanente aktibo kita. Ako hibeya iling iba, ano ray butlaw nga ka-chika. Skills, precision, talents, and expertise in certain field, young professionals, competitors, and a heart full of hope and dedication. Opisyal na nga gindeklarahang TESDA Provincial Director Enrico C. Banario ang pagtikanghan World Skills Philippines Eastern Visayas Leyte 2026, kundiin ang TESDA Leyte Provincial Office ang ma-host sining a 4-day event tikanghan March 24 nga dakoto biton March 27, 2026. Gindumara ang openinghan World Skills Philippines Eastern Visayas Leyte 2026 ha ACLC College of Tacloban Fatima Campus, kundiin magpapakita ang magdurudilaing skills and talents ang 38 nga estudyante tikang hanapolo nga mag-iba-iba nga technical vocational schools ang nasabing event in ginorganisaran TESDA Leyte. An World Skills Competition in paagi para pag-benchmark han magdurudilaing nga talent and skills sa mga Pilipino kontra ha global standards. Usaliwat ini nga pamaagi para maipakita han young professionals ang ira kaabtik ng kakarit ha mag-iba-iba nga skills. Ang 38 nga estudyante nga nagtikang ha magdurudilaing nga tech vox schools in magkakamayada in competition ha cooking, baking, electrical installation, welding, graphic design technology, cyber security, information technology, hotel services, nga iba pa nga technical skills nga align hatong global standard. Ang magdadaog naman ha nasabi nga event, amo ang makompete han Regional World Skills Competition. Ang dumaog naman han regional level, amo ang makompete han national level. Ang magdaog naman han national level, amo ang makompete ha World Skills nga pagdudumaraon ha Indonesia.
Gintaga naman hindoon han guest of honor Leyte Governor Carlos Jericho Pitilla nga damo na yan na iton mga industriya nga nagre-require hin skilled workers. Ang tech book training naman inusa nga pamaagi para kabataan nga makatrabaho ngan makapagtikang hin sarili nira nga negosyo. Salit mga katsika, let's take a break. Kag na, makita-kitahan marayhak ng World Skills Philippine Eastern Visayas Lady 2026 para naton makitaan ang magdurodilaan ng skills han mga Pinoy. This is Bea Elaine 22 Philippines, ang iyo certified katsika, iniyan iyo Agenda Hotso. Sumat panahon! Ang kapaso ngay naabat han lawas han tawo, diri masusukol hin eksakto la ang temperatura han hangin. Mas eksakto ini nga may babaruan kung iginuupod ang datos han kamahumog. Ini nga impormasyon itinatawag nga heat index. Sumalahan diri ti pag-asa, ti kaniya nga Marso, Kotoban, Hunyo, in magtitikang na ang kapaso. Sanglit hirain maghahatag in heat index monitoring dan forecast nga nakikita ha online ini agod makahatag hinsadang nga impormasyon ha publiko kan makaglikay handuro nga kamapaso. Habay ti city ngadto ha 32 degrees Celsius nga temperatura han hangin nagahatag ini hin abiso ang pag-asa nga pwede maka-experiensya hin kakapoy tungod han maiha nga pagkababad hamapaso. Hilabi kung may physical nga aktibidad. Kung naabot na 33 ngadto ha 41 degrees Celsius ini in extreme caution. Kung magpapadayon ang kapaso hini nga level posible na heat stroke. Samtang ang 42 ngadto ha 51 degrees Celsius inda ko nga peligro halawas han mahatag han kapaso. Ngan kung umabot ha 52 degrees Celsius ang temperatura, sigurado god ang heat stroke. Sanglit ikmat kita mga sangkay. Yan nga nagtitika paso ang panahon. Tikang Weather Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ini Hirubin Miñano. Ini ang iyo Agenda Hotso. Editorial! Habot nga han ayat mahitungod han krisis sa petrolyo ang pagdeklarar hin National State of Energy Emergency ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. in temprano ngan mahinungdanon nga pitad agud masigurado ang kahimtang han enerhiya habug-os nga nasod. Iginsusumat ini ang panginahanglan nga andaman han gobyerno nga atubangon ang epekto han problema nga ginaatubang han bug-os sa kalibutan ngan proteheran ang kahimtang han karatag sa Pilipino. Ini nga aksyon inaga-abri hin mas madagmit nga koordinasyon habot nga han mga ahensya ngan sektor han enerhiya. Ini nga pitad in nagpapakusog han panginano han supply han produkto petrolyo ngan naibitaran ang posible nga pagtago ngan pagpaaumento han presyo ngan nasisigurado nga may ada eksakto nga supply para ha publiko haluyuhan padayon nga paghinitaas han presyo ngan haluyuhan naghinitaas liwat nga panginahanglan ha world market. Labaw pa hini ang pitad nagahatag hindalan hin mas epektibo nga pagpatuman hin mga programa sugad han targeted subsidies para ha transportasyon ngan agrikultura, mga sektor nga duro ang epekto han paghinitaas han presyo han lana. Ipinaagi hini naibanan ang parasanon han mga Pilipino samtang padayon ginpapakurukusog hini ang kanang nasod ekonomiya. Hamas hilapad nga panlantaw ang krisis nagsiserbi nga higayon agud padagniton ang pagbalhin ng nasod hamas malimpyo ng sustenible nga surok hin enerhiya. Ang pagpahilawig han renewable energy ng pagpakusog han energy efficiency indirila baton hanya na nga kahimtang kundi pamuhunan para han mas talwas ngan mabakod nga kabubuwason. Ipinaagi han urusa nga paggios ngan han gobyerno pribado nga sektor ngan mga mulupyo ang susi han kalampusan hini nga mga pitad. Kung naatubang mangkitahin hini nga mga krisis sigurado man ta nga may ada mga paagi agud dinhi masolusyonan ngan magintulay hin mas madigon, mas andam ngan mas sustenible nga sistema hin enerhiya habug-os nga nason.
Para han editorial, ako si Rayan Arinto. Ini ang iyong agenda, haotso. Tiyo pala himbatian ang pinakauri nga impormasyon ng solusyon. Sugod man mga programa ng gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Damon salamat ang iyong pag-upo da hamon yun edisyon. Kami magpapabiling nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod nga gayon. Ini ang iyo Agenda Haotso Year 2. Agenda Haotso. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haotso, ang programa nga nakatutok ha mga balita, impormasyon, ngan solusyon kasubong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo tubtog ha sunod gayon Eastern Visayas. Habagong Pilipinas! Ini ang iyo Agenda.